Tubong vegan Ilocos Sur, maagang nasabak sa mundo ng politika si Luis Chavez Singson. Nagsimula sa pagiging bahagi ng Vegan City Council noong dekada 60. Sa kasunod na dekada, naluklok siya bilang gobernador ng Ilocos Sur. Sa kabila ng potensyal ng Ilocos Sur pagdating sa agrikultura, isang mapait na katotohanan para sa Noy gobernador na minsang nahanay ang lalawigan bilang 5th class province. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagsisikap na mapalakas ang isa sa mga industriyang bumubuhay sa probinsya, ang tobacco industry. Kilala ang Ilocos Sur bilang isa sa mga top producers ng tabako sa bansa at sa buong mundo. At hindi lang basta-bastang tabako ang matatagpuan dito. Nasa 70% ng kanilang pinoproduce ay Virginia tobacco, isang mataas na kalidad ng tabako. Kaya naman noong dekada 90 nang isinulong ni Chavez na nooy bahagi ng Kongreso bilang kinatawan ng Ilocos Sur ang batas na babago sa industriya ng tobacco sa lalawigan. Sa paglipas ng panahon, kabi-kabilang hamon pa ang kinaharap ng tobacco industry. Ngunit nanatiling matatag ang industriya sa probinsya. Katunayan, malaki ang kontribusyon ng rehiyon ng Ilocos sa tobacco production ng Pilipinas. Nasa 10.72 metric tons o 80.8% ng kabuang tobacco production ng bansa. Bilang isa sa mga naging instrumento ng pagpapalakas ng tobacco industry sa Ilocos Sur, kumpiyansa si Singson na kabisado na niya ang pasikot-sikot ng industriya, mga teknikalidad at legalidad na nakapaloob dito. Hanggang sa muling pagbabalik nito sa mundo ng politika bilang mayor ng bayan ng Narvacan, hindi pa rin ito kinaliligtaan na bigyang kalinga ang naturang industriya at mga magsasakang umaasa rito. Kaya ganun na lamang ang pagkadismaya nito sa kanyang matalik na kaibigan na si Senator Manny Pacquiao nang isulong nito ang muling pagtataas ng buwis sa mga bisyong gaya ng sigarilyo. Kinausap niya ako doon sa tobacco tax increase. For how many times? Not twice, more than 3 times. Kinausap niya ako na huwag kong ituloy. Sabi ko sa kumpare ko, pare, buhay pa yun kahit tanong pa nila. Sabi ko, pare, pasensya ka na. Best friend kita, kaibigan kita, kumpare kita, pero ito yung commitment ko sa taong bayan. Ito yung nakikita ko na tama para sa taong bayan. You used to be very close friends. Akala ng mga tao ay talagang hindi kayo aabot sa ganitong punto. Anong dahilan? Bakit medyo masasakit ang mga salita lumalabas ngayon sa isa't isa? Well, unang-una gusto kong paalam sa ating mga kababayan na ang industriyang tabako o cigarettes, yun ang major industry ang aking probinsya. Just how big? Ilang porsyento? 70% ng Virginia tobacco. Virginia tobacco, we're talking about Virginia tobacco. Okay. Maraming tobacco eh. Native tobacco, Turkish tobacco, Burley tobacco, mga low class. Okay. Pero the first class is Virginia tobacco. So when I became governor, kinonsentrate ko lang sa Virginia tobacco. Huwag na kayo magtanong That was in the year? When I first became governor, that was way back in the 70s. Pinalago namin yun. Tinignan ko kasi nung governor ako ang ekonomiya. Dahil nag-umpisa ako, 5th class province, napakahirap ang probinsya na Ilocos Sur. Kagaling lang sa yung nag-aalisa lahat ng tao. Unang pinagawa ko, master plan. Being the governor, master plan para may sundan tayo. Na-experience ko, every year, update, puro update. Wala kami pera. So ako, after second term, punta muna ako sa Congress ako, gagawa ko ng batas para yumaman itong probinsya natin. Dahil kung ganito ng ganito, hindi na magbabago ang buhay dito ako. I have only one bill, naging batas. I'm sure lucky enough na I was successful. So yun ang Republic Act 7171. Yun ang excise tax. Kaya kabisado ko yan dahil ako gumawa yung batas na yan. Okay. So nagkaroon kami ng billions sa North. Lahat na kinabang, lahat ng probinsya, bayan, nagkaroon ng pundo. Doon yumaman ang Norte, nag-develop lahat.
From 5th class, naging first class province kami. Bakit masyadong maganda ang tubo ng Virginia Tobacco sa inyo? Yun ang pinakamahal. Dahil yun lang ang ginagamit ng sigarilyo. Okay. Yung iba, pag gumamit ka ng hindi Virginia, mumurahin. Bakit sa Ilocos Sur masyadong maganda ang tubo ng mga tabako doon Yes. sa Virginia? Bakit sa Ilocos Sur? Dahil sa North, tumutubo yung tabako, specifically Virginia, Okay. because of the weather. A long dry season. Kasi kung daulanan yan, lumaki na ulan ng sira. So, during those years, kinausap ko ng mga congressman, kopyahin nyo na lang ito ako, yung batas na ito. Meron naman native, meron naman Turkish, meron Burley, lahat. Kopya. So, kinopya. Pero, ang sharing nila, 80% sa congressman, 10% sa munisipyo, 10% sa probinsya. They became very greedy. So, kami gumawa yung batas sabi nila. So, maraming umangal pero wala magawa. Nung pagdating kay Presidente Duterte, illegal to, sabi niya, dahil wala naman board ang congressman naging pork barrel nila for a long time. Kaya imagine mo, napunta sa kanila pondo, walang board kung saan lang nila gustong gastusin. So, binalik sa mga munisipyo. For so many years, hindi tumas ng taxes. Because naglalabi rin yung mga manufacturers. Wag nyo yung taas ng tax. Kasi kung itataas ng tax, tataas din nila presyo. So, during the time of President Aquino, inausap ko ni Secretary Una of Health. Gusto nyo na itaas. Ayaw lahat ang congressman, ayaw lahat ang governor, mamamatay ang tobacco industry. Itaas nyo, mamamatay ang tobacco industry. Kako, mali yan, kako. Ilang years na tayo ganito, hindi tumataas. So, nagsalita lahat ang congressman, governors, with Secretary Una and Kim Henares. Nag-object lahat. So, let's hear from Governor Singson, siyang gumawa yung batas na... So, nagulat lahat. Kung sinabi ko, taas ang taxes. Mamamatay doon sila. Hindi, ako. Hindi mamamatay yan. It's about time itaas. So, true enough, tinaas. Lumaki yung income namin lahat. Anong reason doon? Bakit mo kung pinayagan na itaas yung tax? Di ba nakinabang kayo doon? Yes. Para dumami yung taxes na pupunta sa amin. Kasi, nung ginawa ko yung batas na yan, 15% of all the excise taxes of cigarettes will go back to the Virginia tobacco producing provinces. So in short, tumaas, nagulat yung mga kongresyon, mamatay mo. Hindi. Lumaki kita namin lahat, maganda pala. Pero ang ginawa na, tuwing maghahanap sila ng pera ng gobyerno, itaas ang taxes. Okay, taas nyo, kita kami. 9 times na tinaas, okay. Pero tama na yan ako. Kung itataas pa, that might kill the tobacco industry. That will kill the goose that lays the golden egg. So to say, na sobra na eh. Pag sobra, hindi na kaya mga manufacturers, alis na sila. Yun ang pinakiusap ko kay Senator Manny Pacquiao, na wag nang itaas. Kung itaas niya, kita kami. Hindi ko hiningi pang sarili ko yon. Kasi kung itaas niya, kita kami. Precisely, sinabi ko, wag mo itaas dahil sobra na. Pero Mayor, si Senator Pacquiao is only one of the 24 senators. Yes. Pero siya ang sponsor. Siya ang sponsor. So sila kinausap ko na wag nang itaas. Okay. So hindi ko hiningi yan para sa akin. Hiningi ko para sa mga farmers. Pag namatay ang industriya, mawawala ng farmers, mawawalaan ng gobyerno. But You must remember that the cigarette taxes are one of the pillars of our economy. Pero Senator Pacquiao, Mayor, is saying na mas mahirap naman kung taasan ng taxes ang bigas, ang mga langis at mga prime commodities. Ang layo na nga eh. Kasi bisyo, kung bisyo talaga, bibili pa rin yung Ang mga tao. layo na eh. Tobacco taxes ang pinag-uusapan, paano pupunta sa bigas. Itaas mo at ibabayad, itaas mo hindi, tataas ang bigas. Nasa ano yan eh, law of supply and demand eh. Okay. So walang pakialam doon sa... So ang layo nga, kaya nga kinausap ko si Senator Manny Pacquiao, wag din taas. Akala niya, para sa akin. 3 times kinausap ko, yung pala hindi naintindihan. Pumunta ka sa kanya. Oo, hindi pala niya naintindihan. Kung naintindihan lang, kasi pinagyabang pa niya eh. Yan, kinausap ako ni Chubby, kaibigan ko yan. Buhay pa, tanong nyo, 3 times. Pero di ko sinunod, tinaas ko pa rin.
di niya alam sinasabi niya. And what did you feel when you heard I Senator feel sorry for him dahil pinasok niya yung issue na hindi niya naintindihan. Okay. Pinagyabang pa na parang hindi ako pinagbigyan. Hindi. Tumas nga, kita namin, tinas niya eh. Pero baka mamatay yung industriya. Pero pumunta ka pa din, pinaliwanag mo pa din sa kanya. Hindi na. Nung ino-sponsor pa rin, okay, hindi na ako nakiusap. Kinimkim mo yon. Hindi. 3 times ko na sinabi. Hindi ko akalain. When was that? Nung bago siya lumabas nagsalita. Ano sinabi? Paano sinabi? Nakita ko yung interview niya. Yan, may kaibigan ako mayaman. Negosyante, sabi niya. 3 times akong kinausap. Na huwag itaas ang taxes. Hindi ko sinunod. Tinas ko. Pinagyabang pa. Mali. Itaas niya, kita kami. If you're going to advise him, kasi sabi mo, hindi niya naintindihan, ano ang dapat mong kailangan sabihin para maintindihan niya? Well, sinabi ko, right there and there. Huwag kang pumasok sa mga issue na hindi mo maintindihan ka ako dahil mali-mali ka. Mali-mali. Pinagyabang niya na mali. Hindi dapat. Linaglag pa ako as a friend. Parang sinabi niya masama akong tao na nangingi na dinanay niya. Yun ang dati ang tao eh. Kawawa ito pag sinagot ko ako. Siguro 2-3 linggo, hindi ko sinasagot. Nagpunta na ako sa States, injection. Pagbalik ko, may nakakaalala, sinagot ko. Kinorek ko lang. So yun. What do you say? Sinabi ko, mali Senator Manny Pacquiao dyan. Wala naman akong hiningi para sa akin eh. Para sa farmers, para sa gobyerno. In fact, pag itaas niya, kita kami. Hiningi ko, wag itaas. Hindi para sa akin. How would you describe his defense that what he is doing is para sa mga mahihirap, para sa mga may Pilipino, more than sa kanyang kaibigan? Yun nga mali. Yun ang mali. So, ibig sabihin, hindi niya naintindihan sinasabi niya. Kaya naawa ko sa kanya, hindi ko na sinagot. Pero nung dumating ako from the States, dapat naman talaga sagutin ko para malaman ng taong bayan na hindi totoo yun na paglaglag sa akin dahil may pabor akong hiningi. Wala akong hiningi pabor. At I'll never take advantage to anybody. Namibigay ko ng pera, millions. Ba't ako gagamit ng tao? Anong mapapala kong gagamit doon? May sarili akong negosyo. Ako nga ginagamit eh. Para lang sa mga masang nakikinig sa atin, Mayor, sabi ni Senator Pacquiao, kahit naman itaas yan, okay lang yan kasi bibili naman talaga ang mga tao. Bisyo na nila yan eh. So, Ako nagsabi sa kanya yon. Okay. Kaya siya sabi niya. Pero hindi niya alam, pag sobra, mamamatay yung industriya. Anything na sobra, maski tubig, sobra mong inumin, masama, alak, basta anything na sobra. Sobra ng taxi. Yun ang di niya maintindihan. He should know how to balance the economy. Would you urge the Senate to reconsider that Itaas nila, kita kami. So, wala akong problema. Ang problema ko lang, mali yung pagkaintindi ni Senator Manny Pacquiao. Hindi niya naintindihan yung issue. Issue 1-on-1.